Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aring umaga ay pinagpapala at nagpupuri. Pinagpapala at nagpupuri. Maminamano po dapat ba ang ating natural na tugon o reaksyon sa kabutihan at pagpapala ng ating Diyos sa atin? Ito po, para sa akin ay magpasalamat at magpuri sa Kanya. Nakapatid kita po sa Magawa, Kapitulo 3. Sa verse 7, hinawakan po ni Pedro ang kanang kamay ng isang pilay at itinindig. Lumakas po ang mga paa at bukong-bukong ng pilay. Ay sa verse 8, at paglukso, siya ay tumayo, yung pilay, at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Yung minamahal, kailan ba tayo huling lumukso at nagpuri sa ating Diyos? O nagpayalang magpasalamat sa ating Diyos sa mga tao, sa madla? May tayo maminawa ko minsan, una-una, na matapos tayong tumanggap ng pagpapala, di po ba, nililimutan, kuminsan, nilimutan natin na magpasalamat po sa ating Diyos. Maaaring kuminsan, tayo po tulad ng siyam na ketongin na pinagaling ng Panginoong Yesus sa Luke 17. Sila po hindi bumalik yung siyam o magpuri sa Diyos. Kasabi ng ating Panginoon sa verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Kung tayo man po ay nagpapasalamat at di po hindi ito ginagawa na sinasabi sa harap ng ibang mga tao upang sila rin po ay magpuri at sumamba sa ating Diyos. Ay nga po sa Magawa 3:9, nakita po ng buong bayan ang dating pilay na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Dahil po dito, ang mga tao po ay napuspos ng panggigilalas at pamangha sa nangyari sa Kanya. At malamang po na sila mismo, ang mga tao, ay nagpuri din sa ating Diyos. Kaya ngayon naman ating pong pahalagahan ang pagkapasalamat po sa ating Diyos. Kung tayo po ay tumanggap ng blessing, o kahit po sa ating araw na pumumuhay, ating huwag kalimutang pasalamatan ng ating Panginoon. At kung may pagkakataon, ating po siyang purihin at pasalamatan sa harap ng mga tao, pagkapasalamat na hayag at sa madla. Maraming salamat po.